Pag-ibig na malaya, karapatang igalang, pantay na pagtingin, boses naming pakinggan, respeto at pagkilala para sa bawat isa, proud na mabuhay nang walang panghuhusga. Itaas ang iyong kulay, raise your flag, ipagdiwang ang iyong katotohanan. Raise your flag sa pag-ibig at magkakapantay-pantay. Raise your flag. Good day, everyone. Verde Creatives brought to you in 2024 the Creed of Baguio for trans visibility in the Cordilleras, my hometown, being a native of the province of Abra. In 2025, Verde Creatives also helped pave the way for the LGBTQ plus association in a government agency like the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, the first in the Department of Transportation, or the DOTR. And last year, we take pride in Verde Creatives to launch the Equality Champions campaign, giving the faces and voices of the LGBT community and its diversity. This 2026, we take pride as we go above and beyond the rainbow, the vibrant colors that it is. Because behind the colors are long-standing struggles of marginalization, discrimination, harassment, dehumanization, and a lot of garbage that we face every day, relegated to stereotypes and cardboard cutouts. But that's not who we are. Ang daming mga basura, ang daming laban, ang daming hamon na kinaharap ng bawat isa sa amin sa LGBT community. Yet today, and this month, and almost every day, we choose to fight back, stand for who we are, give a face and voice to the LGBT community, and give a reasonable voice to the struggles that we don't exaggerate it, but to tell our stories as it is. So we welcome you to the Rainbow Voices, mga mukha at boses ng Baghari. This is the Verde Creatives Pride Month contribution. Ladies and gentlemen, karangalan ko po na ipakilala ang aming panelists ngayong araw na ito. She is the Secretary General of the Society of Trans Women of the Philippines, or STRAP, trans feminist advocate. She helps strengthen STRAP's engagement with various civil society organizations and networks to advance the inclusion of trans rights in the broader human rights spaces. She has contributed to the initiatives of legal gender recognition, addressing trans femicide, sustainable development initiatives, and the representation of STRAP in local and international fora. She also leads Project Kiera, a national initiative responding to trans femicide and anti-trans violence in the Philippines. She is Miss Gigi Marie Garcia. Hi, Gigi. Our next guest is very familiar to me, being a part of Ladlad Party List. He does an 8-hour work job, 5 days a week. Like most of us activists, we have a day job to live. And just like you, a victim of gender-based discrimination that started his calling to be an LGBTQ rights activist and causes as an advocate in 2009. One of the conveners of the 2010 Quezon City Pride, now Pride PH, One Love, and became the head of then Task Force Pride Philippines, or TFP, now called Metro Manila Pride. Became an active member of the Ladlad LGBT Party List, and now one of the officers. He has been representing the national organization in various LGBTQ events in the Philippines. Ladlads 2028 is their campaign. Please welcome Mr. Patrick Espino. Hi. Happy Pride. You'll hear more of them later. And of course, she is a very vocal advocate of the LGBTQ plus rights since her time at the University of the Philippines, Diliman. Currently serving as External Affairs Officer of the Society of Trans Women of the Philippines, or STRAP. She leverages her extensive background to drive meaningful engagement and advocacy as a certified SOGI SC. I am remarkable. Hashtag
I am remarkable. Facilitator. She has facilitated numerous training sessions, not just locally but also internationally. She also represented the Philippines proudly and the LGBTQ plus community in many international leadership seminars and forums, attending as both participant and guest speaker. She never failed to inspire other people by sharing her story, her knowledge, and her expertise when it comes to the LGBTQ plus rights advocacy. She also garnered numerous awards and recognitions locally and internationally. She recently made history when she was awarded the Evangelist and Young Woman Leader of the Year in 2024. This award was given to her by the Global Workforce Management, an international organization and the biggest network of workforce management leaders and professionals around the world. Please welcome Ms. Venus Ancheta Lane. Happy Pride po. And to complete our panel of special guests for this Verde Creatives Pride project is a lawyer engaged in government service, advocate for social justice and LGBTQIA plus rights. Nakita ko po itong magbinata at maging abogado. During college, he authored the synthesis paper, The Rainbow Face, viewing the LGBT sector using Levinas concepts of face, epiphany, of the Face, and Infinite Responsibility, which earned the distinction of Best in Oral Synthesis Defense. Beyond his professional pursuits, he enjoys spending time with family and close friends, meeting new people, and engaging in meaningful conversations through both his work and personal endeavors, and he continues to promote inclusivity, dignity, and equality in our own simple yet meaningful ways. Katulad ko din po siya, pumapasok sa mga ahensya ng gobyerno at chinecheck ang mga status ko doon at kung paano pinapapasok tayo, pinapatuloy yung LGBTQ plus community doon sa kanilang mga agencies or department. Please welcome Attorney Julian Paul Tabarang. Good afternoon. Yeah. Thank you. Thank you for Yeah. Paano tawag po niya sa akin? Kasi anak naman tawag sa kanya. Si Julian. But I'll call you Julian, no? Julian. And naging street parliamentarian ka din for some times, di ba? Sa isang party list group na may youth sector, Julian, no? So, happy Pride. So, I'm so happy na sila po yung bisita namin ngayon for this panel discussion for Verde Creatives. So, ano lang naman to, di ba? Kwentuhan dun sa ating mga pinaglalaban, pinagdaanan, personal and organizational. So, siguro start kay Gigi, no? Yung statement mo na Gigi. Since it's Pride March, it's a Pride Month, so ano yung mensahe natin gusto sabihin to everyone? Sige. Maraming salamat guys. No? Siguro ang masasabi ko lang para ngayong Pride Month, no, inaanyayahan ko kayo na suportahan nyo kami, ang LGBTQIA plus community, ang transgender community, no, sa aming laban para magkaroon ng legal gender recognition sa Pilipinas. So panahon na, no, para mabigyan ng pagkakataon ng mga transgender people na mapalitan ng kanilang mga pangalan, ang kanilang mga gender sex marker sa kanilang mga sa kanilang mga documents, no, na maaari natin makuha sa government, katulad ng birth certificate and other IDs that we can get from the government. Kung si Charmaine nga, no, ay mayroon na siyang pangalan, di ba? At si Vanessa, no, siguro baka pwede na rin natin pag-usapan nung legal gender recognition para sa mga kapatid natin sa transgender community. Kasi araw-araw, no, kailangan namin magpaliwanag tungkol sa aming pangalan, tungkol sa aming kasarian. So, nakikita namin na malaking tulong itong legal gender recognition. At ngayong Pride, no, gusto namin palakasin pa yung panawagan para sa legal gender recognition. Kaya naman, kasama ang iba pang mga kasamang mga trans organizations dito sa Pilipinas, no, bumuo kami ng isang koalisyon para sama-samang makibaka para dito sa laban para sa legal gender recognition. At maliban pa doon, no, siguro ang mensahe din is ma-remind ang ating mga legislators and other politicians and other people from the government institution, no, na suportahan na yung pagpasa ng SOGIE bill dahil ito naman ay nakaangkla doon sa mga
international obligation ng Pilipinas, especially sa CEDAW, no, sa Convention on Elimination of against discrimination against women. So yun, so maraming bagay. So yun no, dalawa lang naman. So legal gender recognition at ang SOGI bill. Siguro panahon na siya na mabigyang pansin na may pasa na siya sa Kongreso, sa Senado at maging batas siya. So ayun, so habang nagpapatuloy ang Pride, no, nagpapatuloy pa rin ang laban para dito at ayun, I think mangyayari lamang siya kung sama-sama tayo magtutulungan dito sa ating kilusan, no, sa ating pag-partner din sa mga government institution at iba pang mga pribadong institution. So yun lang po, no. Ang pinaka main message is supportahan po natin yung mga laban ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Tsaka mahalaga yung Gino. Binanggit mo yung for trans people, yung pangalan, preferred name, and gender identity. Di ba? Bakit Yes. napakahalaga? Sa araw-araw kasi, yun nga, kailangan namin paliwanag about sa aming kasarian. So, for example, pag kami ay pumupunta sa bangko, no, minsan kino-question kami kasi yung iba yung pangalan namin doon sa kung ano yung tsura namin, no, kung how do we present ourselves. Madalas, sa mga pag-apply din ng mga pag kumuha ng ID, no, minsan kino-question na parang ikaw ba to, no? Bakit parang hindi nagma-match? Tapos Oo. minsan nagkakaroon din ng error sa mga gender marker dahil minsan, no, yung mga nagpo-process ng mga IDs, no, ina-assume na agad ang gender pag nakita na nila. Pero kung ima-match siya doon sa mga ibang mga dokumento, hindi siya magma-match kasi base lang din doon sa nakita nung nagpo-process ng ID na ay lalaki siya pero sa document babae. So yun, so with the legal gender recognition, siguro babasagin din natin doon yung pagiging binary ng gender na babae at lalaki, no? I think with the legal gender recognition, kikilalanin mo din yung mga non-binary din, no? Iba pang usapin ang issue ng mga non-binary. But with the legal gender recognition that we're pushing actually is we want to include yung mga non-binary. So sila po yung mga kapatid natin na hindi na hindi umaayon doon sa gender binary na meron tayo sa kasalukuyan dahil ito ay socially constructed. So, ayun. So, yun, maraming mga pang-araw-araw. Minsan meron kaming mga natatanggap na mga kwento, no? Or personal stories din ng mga trans sisters namin na whenever they go abroad, no, minsan nagiging dahilan din ng pagiging pag-offload din sa kanila dahil ang kanilang document and the way they present ay hindi nagma-match, no. So maraming bagay, maraming issue ang kinakaharap din talaga ng trans community pagdating din sa kanilang mga pangalan at gender marker. So yun. That's how you treat trans people, no? Yung gusto natin ng pangalan at para natin kinikilala yung kasarian natin. Malaking tulong na yun habang wala pa yung mga batas na tinutulak natin. True. Oo. Malaking tulong yun, no? Lalo na, meron kasi sa trans community na Oo. tinatawag na live name, no? Or Yun. sa ibang mga termino, ito yung tinatawag na preferred name, no? Yun. So, yung live name po ay hindi po siya yung parang inisip lang namin ng pangalan na one day, ito kami, ako si Princess, the second day, ako si Amber, ganyan. So, hindi po siya ganun, no? So, yung live name namin, no? Ano siya actually parang may pinaghugutan siya. Saan siya nanggaling, may history talaga din siya kung paano ang isang trans person, no, nag-come up sa ganung pangalan at yun na ang ginamit yung pangalan. Parang one time ata, I remember we had a parang a session sa Strap na parang, okay, let's ask everyone, no, bakit yun ang pangalan na pinili mo. So nakakatuwa kasi maraming kwento, maraming dahilan bakit naging ganun yung mga pangalan nila. So yun, and yung live name talaga ay kapag ginagamit talaga to, no, it affirms the gender of the person din. So ayun, I think mayroon na din naging pag-aaral about that, no, na may malaking tulong, no, especially sa well-being ng isang trans person kapag ginagamit ang kanyang live name o ang kanyang preferred name.
So yun, para at least yung isang mahalagang mensahe natin sa kanila. Yes. So punta naman tayo kay Patrick. Patrick, yung mensahe natin yung Yes, Pride, hi. Patrick. Uy, thank you, Bens, Yeah, for salamat din. organizing this Yeah. event. Tsaka sa Verde. So, mga girls, Kaya tipon-tipon nga. tayo ulit. Ngayong June, naglipanan na naman ang mga salitang Pride, Happy Pride, Yeah. Pride is a protest. SOGI Bill, ipasa sa Kongreso. Taon-taon na lang natin narinig to. Ito ay may pinagmulan. Ano ba ang pinagmulan? Paano tayo nakarating dito? So, itong pride sa protest, itong mga salitang to, ito ay may kakaibat na hate. Kung makikita niyo sa mga social media, sa mga bawat LGU na nag-post, na nakibaka, nakigreet, sa bawat organizations na nakibaka, nakigreet sa Happy Pride, makakabasa kayo doon ng mga bakla, mga lesbiana, kayo ay mga demonyo, kayo ay mga anak ni Satanas, mamatay kayong lahat. So, parang hindi tama yon, hindi tama pakinggan yon. So, kung titingnan natin, itong pride na tinatawag natin ay doon nagsimula, sa hate, no? So, nagkaroon tayo ng mga events natin, mga prides, ng mga nagkaroon tayo ng political attempts, political agenda, mga policy making, nabuo natin lahat yan through the years. Pero nasaan na ba tayo? Ano na ba ang meron tayo bilang isang LGBT community? Wala. Bakit wala? Sasabihin ng mga tao dyan, kayo nga dyan nagkalat kayo, nanganganak kayo, hindi naman kayo kinakasal, nanganganak kayo, bakit kayo dumadami? So that alone is also a form of hate. And that hate has to be eradicated. It has to be kailangan itong kalabanin, kailangan itong wakasan. So itong Pride Month na nating tinatawag ay isa sa mga avenue na talagang doon tayo magtitipon-tipon para mapalakas ang ating boses at magkaisa tayo para labanan itong mga hate na ito. So yan. Yeah. Diba? At syempre, di ba Patrick, tayo sa Ladlad, yung nananatili, no, na first and the only political party now in the Philippines. Dati, Right. nung tumatakbo tayo, kami yung sinabi ni CNN na first and only political party in the world. Kasi dati meron na ngayon yung Nepal, no? So, yun naman yung history na nailatag namin noong mga panahon na yun, yung Ladlad. At yung laban na dumulog tayo sa Supreme Court, Right. di ba? Pero we have a better commission on elections now. Pero noong mga panahon na yun, talagang sinara po yung pintuan sa amin at ginamit yung Biblia at Quran as basis, hindi yung party list system law. Pero ngayon po, umusad na. Actually, I take pride na naging parte din po ako ng Commission on Elections at that time, nung mga nakarang taon, sa Vulnerable Sectors Office. So nagbubukas na yung mga pintuan para sa LGBTQ+ community, no, Yes. Patrick? Yun. So abangan din po natin yung Ladlad, ano yung tahak niya, later i-discuss din ni Patrick. Because Patrick, no, in the past 2 elections, hindi na nakatakbo, no? For the Wala na past rin two, tayong partido Mhm. dahil nag-iba na rin yung landscape ng party list system dito sa Pilipinas. Kaya kami din ay gusto din namin na maayos yung party list system na sa batas na napakaganda dapat for marginalized. Ayun. So now let's go to Miss Venus. Yung ating statement naman, Miss Venus, for pride and, as a trans advocate. Well, thank you, Ate Bems. Thank First of you. all, thank you for inviting us. Yes. Thank you, Verde. And yeah, happy Pride, everybody. No, siguro, sa araw-araw, no, parang ang mantra ko kasi sa buhay is, if you're not part of the solution, then you're part of the problem. Sa bansa natin, sa Pilipinas, isa sa napakalaking problema na meron tayo sa Pilipinas is yung kawalan or kakulangan sa pagbibigay ng basic right para sa lahat ng mamamayan dito sa Philippines. No? LGBTQIA+ rights and trans rights are basic human rights. Kaya meron tayo or kaya importante pa rin na sineselebrate natin yung Pride Month. I know ngayon sa social media no, init na usapan din na bakit pa kailangan ng Pride Month? Tanggap naman kayo. Hindi pa po tanggap
or hindi pa po fully tanggap ang LGBTQI+ community, especially the trans community here in the Philippines, no? Tinotolerate pa lang talaga kami. So, napakahalaga na every year, sineselebrate natin yung Pride Month. Why? Kasi, lagi nga namin sinasabi, Pride is a protest. This is our way to seek solution sa problem na kinakaharap natin. Not just ng LGBTQI+ community, but again, the whole Philippines. Why? Because parte rin po kami ng Pilipinas. Mamamayan din po kami ng Pilipinas. So yung hindi pagbigay sa amin ng basic right is problema na po siya sa ating bansa. No? So napakahalaga po ng mga discussion na ganito. Kasi sa mga platform na binibigay ng Verde, ng iba't ibang organizations na nagkakaroon ng mga discussion every year, no? Napakahalaga na binibigyan ng boses ang bawat miyembro ng komunidad, especially the trans community, no? Kasi dito namin na-express yung mga bagay na hindi kami pinapayagang sabihin in public talaga. No, napakarami pa pong bagay na ipinagbabawal, especially sa trans community. So, yung mga bagay na ganito or yung mga plataformang ganito is napakahalaga para sa amin. At kaya maraming salamat for giving us the voice, no, to express ourselves, our fights, our frustrations, and kumbaga provide or suggest solutions sa mga problems natin. Para mas maintindihan nila, no? Oo. Yes. Oo. So yun na, nagbabago po yung mukha ng mga aktivista, ng advocates. Sila na po ngayon, pero pare-pareho pa rin po yung problema. Yung mga pinaglalaban. Yes. Mula noon hanggang sa kanila ngayon na tumatayo para sa LGBT community. Julian, so siguro lahat kami nagbigay ng message. Ikaw naman, what is your message? It's Pride Month and as in general, what are we fighting for and what are we standing for? Yes. Happy Pride Month, Yeah, ma'am. Happy Pride. Happy Pride Month po sa lahat. Sa inyo po, Happy Pride Month din. And siguro quick message lang is we continue standing up for human rights because as Hillary Clinton once said, human rights are LGBT rights and LGBT rights are human rights. So we deserve equality. And I think narinig ko rin kanina nung sinabi na yung karapatang pantao naman, yung human rights ay hindi siya parang pizza pie, kumbaga. Na kapag tayo nabigyan ng tama at nararapat na karapatan, mababawasan ng karapatan yung mga ibang nasa sektor ng lipunan. So, again, happy Pride. Happy Pride, yan. And Julian, how do you identify yourself? I am a gay You're man. busy, I am a Soji. Okay, and do you want to add something? Kasi sabi nga nila, parang yung LGBTQ+ daw, parang lahat na ng alphabet na gamit na natin, and parang alphabet soup na siya. We don't want labels, no? But since it's a society that live in labels, Yes. we'd rather want the correct labels. Correct. Ayan, di ba? Oo, may dadagdag ka ba? So yeah, I do identify as a gay man. Mhm. When it comes to gender expression, I'm more leaning on the masculine side. So yes, I'm a gay man. Ayan. Okay. And you fall in love or you're Right towards, yeah, towards with towards same sex. Ayan. Oh. At proud po siya. Yes. Thank you, Julian. And ano na po yan? Talagang lawyer na po siya.